Shout out sa mga perfect dyan. Hiyang-hiya naman ako sa'yo nang ipagsigawan mo na may nalalaman ka pala sa akin. May alam ka pala. So, anong napaglaban mo? Gusto mong pumunta kay Sir Rapi Tulfo? Bakit? Ano yung pinakampihan mo? Makakampi ka, wagas ah. Siya yung mabait. Siya yung masipag. Siya yung nakakaawa. Paawa, ipek. Bakit? Gaano ba siya kilala? Sa trabaho at sa inuman mo lang siya nakakasama. Kaya madali sa yung sabihin na hayaan lang, pabayaan lang. May nalalaman ka sa akin? Ay ano naman ngayon kung may alam? Hindi na uso ngayon ang pagiging martir. Ang uso ngayon, marites. Tulad nung ginagawa mo, basihan mo lang yung mga sumbong at mali-maling kwentong nakakarating sa'yo. Kasi hindi ikaw yung napiperwisyo. Kaya sasabihin mong hayaan lang. Pabayaan lang. Huwag patulan. Kahit balibalik rin ang mundo, magulang yan. Tama, magulang. Pero kahit sino naman siguro, mapupuno. Magsasawa din sa ganyang trabaho, ganyang gawain. Yun nga, lamok na umuugong sa tenga mo, galit na galit ka eh. Pag natutulog ka, na nandiyan humuhuni sa tenga mo. Yun nga ang aso na tumatahol sa labas. Galit na galit ka pag natutulog ka at maingay. Yan pa kayang nandiyan sa loob ng bahay na walang ginawa kundi dumaldal pag nakakainom. Walang ginawa kundi balikan lahat ng nakaraan. Hukayin lahat ng nakabaon. Buhayin lahat na ng patay. Hayaan lang. Kasi hindi ikaw yung napiperwisyo. Kaya madaling sabihin sa'yo. Mukhang nakalimutan mo na yata na napalayas dun sa bahay na inatirhan ang dahil din sa ugali niyan. At ngayon, nagkakagulo rin tayo nang dahil sa mga sumbong na pinapaniwalaan mo at kinakampihan mo. Ako lahat ang inasisi mo. Nasa akin lahat ng pagkakamali. Bakit? Ako bang kasama ng mga bata sa bahay? Hindi ba't siya? Puro siya reklamo, puro siya reklamo. Bakit pa siya gumagawa? Kung pagdating naman ng nakainom ay asumbat niyang lahat ng ginawa niya, ng tinulong niya. Matagal ko na inasabi sa kanya, malalaki na yan, bakit kailangan mo pang pagsilbihan? Bakit nahayaan mo pang gawin yan? Huwag ka nang gumawa kung puro kang ngawa. Huwag ka nang gumawa kung isusumbat mo rin sa kanila oras na nakainom ka. Ang galing mong manghusga dahil perfect ka. Oo, perfect ka. Swerte mo nga eh. Kasi napalaki mo yung mga anak mo na nasa tabi mo. Nasubaybayan mo sila hanggang sa paglaki nila. Hindi mo naranasan yung lumayo ang isa sa inyo para lang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Para lang mapag-aral ang mga anak. Ako lumayo ako para mapag-aral sila. Dahil kung yung ama lang ang asahan, walang mangyayari. Baka hanggang elementary lang sila. Tapos kung sumbat-sumbatan mo ako, kung sagot-sagutin mo ako ng ganun, ipagsigaw mo na may nalalaman ka. Ano ngayon kung may nalalaman ka?
Basihan mo yung mga sumbong sa'yo. Bakit bigla kang na-trigger nang sabihin kong mas maganda na umuwi na lang? Eh di ba yun naman ang tama? Para hindi na siya inaalila. Kahit mga kapatid niya, alam yung ugali niya pag nakakainom siya. At hindi rin ako magataka kung bakit isa sa kapatid niya iniwan na rin ang asawa. Sobrang bait na sa paningin mo. Mabait pag hindi nakakainom. Pero pag sinapian na yan ng alak, nandyan na. Lahat na lang ahukayin yan. Lahat ng nakalipas, balikan yan. Walang katapusang kwento. Kung gusto niyang imaayos ang pakikisama sa kanya ng mga anak niya, umayos siya. Hindi yung bawat salita niya laging pasigaw, laging pasinghal. Tuwing magasalita, laging may kasunod na mura. Kaya nabalik lang sa kanya yung mga inagawa niya. Pasalamat nga siya hindi siya nakakahiya ng mga anak niya. Kung kampihan mo, wagas. Nasa akin lahat ng sisi mo, nasa akin lahat ng mali. Nasunod sa akin ang mga bata, sa kanya lang hindi. Dahil sa kanya, utos niya, sunod niya. Tapos pag nakainom, yun, doon na, asumbat lahat ng ginawa niya. Asumbat lahat ng tinulong niya. Walang katapusang kwento.